makapag-aral po muli ng katotohanan ng salita po ng Panginoon. Let's pray, Lord Jesus. Marami pong salamat, O Diyos, na kami ay malaya na makapag-aral, makapakinig, matuto sa katotohanan ng kay Kristo. Panalangin po namin, Panginoon, na bawat isa ay mabuksan po, Panginoon, ng kaliwanagan sa kanilang mga isip, sa kanilang mga puso, Panginoon. Makita nila, O Diyos, ang bagay na meron kami sa kay Kristo, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, hindi lang kami nadadagdagan ng kaalaman, Panginoon, kundi higit sa lahat ay pinaniniwalaan namin, nilalakaran namin, at lumalago ang aming kaunawaan patungkol sa Panginoong Kristo. Kaya salamat po, at kayo po ang sentro ng lahat ng aming pong pinag-uusapan, mga pag-uusapan, at patuloy pong pag-aaral. At sa inyo lang po ito nakasentro, kayo ang siyang naitataas na pangararangalan at wala na pong iba, Panginoon. Kaya salamat pong muli. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naroon ang kanilang desire na matuto. Kaya dalangin namin, Panginoon, na itong mga nagpapatuloy, O Diyos, ay lumago, Panginoon, sa kaunawaan patungkol po sa Panginoong Kristo. Kaya salamat po sa inyo namin pinagkakatiwalaan lahat at pinagpapasalamat ang gabing ito, God. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At, praise God. Share ko lang po muna ang ating screen. Okay, so clear na po ba? Nakikita na po natin? Amen, Pastor. Sige po, at patuloy na po tayo. No? So last week po, no, ating pong pinag-usapan na ang problema ng isang mananampalataya ay walang iba kundi nasa isip na kailangang may address at makita natin ang katotohanan. So this time, no, patuloy tayo sa salita po ng Panginoon at lumago po tayo pare-parehas ng kaunawaan patungkol po kay Kristo Jesus. Siya lamang po ang kaparaanan upang ang ating paglago espiritual, pag sinabi paglago espiritual, kaalaman patungkol po sa Panginoong Kristo. So wala na pong ibang paraan pa para lumago, no? Ang basehan po ng paglago ng isang mananampalataya espiritual ay yung kaalaman kay Kristo lamang. So hindi po yung dami ng ginagawa nating ministry o anumang bagay na sinasabi natin patungkol sa Panginoon. So hindi pwedeng mapalitan po ng activity, but kundi doon sa knowledge pa rin ng Panginoong Kristo. So that's why yun po ating pinag-usapan, na-address po natin yung ating pong mind kay Christ. Kaya yun po ang ating topic po ngayong gabi, the mind of Christ in operation. So yun po yung ating pong pag-uusapan. The mind of Christ in operation. So ano po ang ating objectives, no? Una, upang lumalim yung ating pagkaunawa sa naihayag ng katotohanan kay Kristo. Lumago po sa revelation ng epignosis, no? Mamaya maintindihan po natin ano ibig sabihin ng epignosis, ng kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa. Pangalawa, upang ma-align ang isip sa mind of Christ, na ang pag-iisip, decision at response ay unti-unting naayon sa perspective ni Kristo. And thirdly, upang maihayag si Kristo sa araw-araw na pamumuhay, na ang buhay ay magiging visible expression ni Kristo na nasa loob ng believer. So, the mind of Christ in operation. So, yun po yung title po natin, no? The mind of Christ in operation. Ito po ay pumapatungkol na parang isang operasyon, because yung natural mind po ng tao is still ay nandoon po yung influence na impluwensyahan ng by wrong beliefs, ng old patterns and distorted views about God
and self. No, nagkakaroon po, kaya kailangang maitama, kumbaga maayos yung isip ng tao dahil ang tao po ay still influenced po ng mga wrong beliefs, ng mga old patterns at mga distorted. Pag sinabing distorted, yung naiba, nabaluktot na views o pagtingin patungkol sa Diyos at patungkol sa kanyang sarili bilang mananampalataya. So bakit kailangan po natin gawin? Dahil kahit believer na, may mga natitirang mindset po na hindi naka-align kay Christ. Ano yung mga bagay na yun? Mga lie, fear, guilt, at religious thinking. Kaya kailangan itong i-operate. No? Meaning, alisin, palitan, and this operation is not physical but spiritual and ating pong mental. That where the word of God and truth of Christ na siya nagka-cut away everything, nag-aalis ng mga bagay at na hindi patungkol po doon sa finished work ng Panginoong Jesucristo. So yun po yung kailangan nating mangyari. Kaya sa ganitong paraan, ang mind of Christ ay hindi lang naiintindihan dapat, kundi nagiging malaya itong mag-function dahil natanggal na yung mga hadlang doon sa tamang pag-iisip. So, what is the mind of Christ includes? So, ano ba yung mga bagay na pumapatungkol pag sinabi pong mind of Christ, no? Yung kaisipan ni Kristo. So, the first thing, kasama po diyan yung view of God. Yung Christ view of God. Na ang tingin po dapat natin, no, pag sinabi mind of Christ, ng tingin po ng Panginoon, dapat ang tingin na kagaya na kay Kristo, God as Father, hindi sa judge at nasa malayo. No? Yun yung isang bagay. No? Pagka sinabing mind of Christ includes yung view of God. Kapag mali ang view mo sa God, na parang namamali yan, nadidistort, nababaluktot, hindi mo siya nakikita bilang isang ama, nakikita mo siya bilang isang mabagsik, nakikita mo siyang bilang isang parang ibang God. So yan po ay kailangan maitama. So pangalawang bagay, ano po mga nakapaloob po dito, Christ's view of righteousness. Pag sinabing mind of Christ, ano po yung view niya ng Panginoong Jesucristo sa righteousness. It is based on grace, not performance. Ito po ay lagi natin napag-uusapan na ang ating pong righteousness ay based on grace. It is a gift from God, a gift from Christ, not performance. Hindi ito sa dami ng alam, sa haba ng iyong pwedeng gawin mga spiritual activities. So yung righteousness is based on grace. That includes yung mind of Christ. Ano pa? Na po, yung Christ view of identity. No, yun po yung mind of Christ, that you are accepted, loved, complete, kapag ang isip mo ay hindi pumapasok sa mga ganyang bagay na parang kulang ka, hindi ka tanggap, hindi ka mahal, o yung mga bagay na patungkol sa identity mo, so hindi mo naunawaan yung mind of Christ. Kaya yung Christ view of identity, kailangan po nating maintindihan at yun yung lagi nating paulit-ulit pong pinag-uusapan. Ano pa yung mga nakapaloob? Yung Christ view of Scripture. No, ang Scripture, everything points to Him. Yun ang sinabi ni Jesus sa Luke 24 verse 27. Lahat ng Scripture, all. Pag sinabing all, hindi everything. All. Ano yung all? No, yung from Genesis to Malachi na pumapatungkol po, pointing, concerning to Christ. Ayun po yung sinasabing all Scripture. So yun po, no, everything points to Christ. So kailangan makita po natin yan, at that is the mind of Christ. No? Ang mind of Christ is epignosis. No? Ano yung epignosis? Pag sinabi pong epignosis, yung from the root word po, no, sabi yung epi, na yung upon, full, intensive. Yung gnosis is knowledge. Kaya pagka ito po ay pinagsama, ito po yung intensified knowledge. Ito yung precise, complete, accurate, and fully realized knowledge. So yan po yung na tinatawag pong
epignosis, that meaning mind of Christ is precise, accurate, complete knowledge of Christ. And that is epignosis. Pag sinabing mind of Christ, dapat precise, dapat accurate, dapat complete knowledge of Christ. So yun po yung epignosis. Ito po yung patungkol po sa kaalaman kay Kristo. Kaya kung gusto natin maunawaan ang mind of Christ, we need to understand first yung accurate at yung precise na nature and character of Christ. So yun po, dahil marami pong patungkol po kay Kristo na katuruan na hindi precise, hindi accurate, and wala pong kompletong kaalaman patungkol po kay Kristo. So that is the mind of Christ. Yun po yung ating pinag-uusapan. And bakit natin kailangan natin maunawaan po yan? Because a lot of believers still think, no, iniisip nila that Christianity is about trying to understand God from a distance. Na para bang kailangan natin maunawaan ang Diyos mula doon sa malayo. And they approach Him like outsiders, that always saying, parang God is mysterious, we cannot know His mind. Na ang Diyos po ay hindi siya misteryoso, no? Hindi po siya mysterious, pero naging mysterious po siya. Okay? Pero hindi siya mysterious. So sa paanong paraan siya naging mysterious? Doon sa Old Covenant, dahil they are kulang ang kanilang kaalaman patungkol po sa Diyos. Kaya parang yung Diyos sa kanila ay naging mysterious God. Kaya nagkaroon po ng mga sulat na po from Old Covenant na kahit na ito'y outside doon sa nature and character of God, ito po ay kanilang naitala. So ganun po ang nangyari. Kaya hindi nila naunawaan ang kaisipan po ng Panginoon. And a lot of believers think that Christianity is about trying to understand God. Na para bang nasa labas sila at pinagmamasdan siya doon sa malayo. Parang ganun ang tingin. So may mga ganun pong pananaw na parang ganun ang Diyos, no? Na malayo ang Diyos, pinanonood tayo ng Panginoon, na para bang tayo po ay pinagmamasdan mula sa malayo. Kaya ina-approach po, kapag ganun ang tingin, ang approach nila kay God ay parang pakiramdam nila, they are outsiders. Na parang ang sinasabi nga nila na napaka-mistoryoso ng Panginoon, hindi natin maunawaan ang kanyang iniisip. Kaya nagkakaroon po ng mindset na God is always hidden and His thoughts are unreachable. Pero sa New Covenant reality, no, God is not distant. He has fully revealed Himself in Christ. No, naihayag po ang Diyos sa pamagitan po ni Kristo Jesus. That through Jesus and the indwelling of the Holy Spirit, the believer is not an outsider anymore, but an insider. Hindi po tayo nasa labas ng Panginoong Kristo. Tayo po ay nakapaloob sa Panginoong Kristo. So yan po ang katotohanan po sa atin. Naihayag po yan at naipahayag po ng Panginoong Kristo. Through Jesus Christ and indwelling Holy Spirit. And the believer is not outsider anymore. Tayo po ay insider. Tayo po ay invited into intimacy and understanding. Ang ibig sabihin, hindi tayo iniwan sa ignorance about His will. Nagkaroon po tayo ngayon ng access to know His heart and mind based on what He has already revealed in Christ. Para maintindihan po natin ang Panginoon, na po yung isip ng Diyos, ay kailangan natin makita yung naihayag patungkol po kay Kristo. Dahil po, gaya ng binabanggit po natin, before sa Old Covenant, no, hindi pa fully revealed ang God that time. Kasi na-revealed po ito through Jesus Christ. So siya po ang kapahayagan ng Diyos, si Kristo. Kaya sabi ni Jesus, kung paano nyo ako nakita, gayon din nakita nyo na rin ang Ama. Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang sabi ganon, for
who has known the Lord's mind that he may instruct him. But we have the mind of Christ. Sa Tagalog, sino yung nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit, no, but, sabihan, we have the mind of Christ. So, dito ay si Paul, yung first quote niya po, kinote niya yung limitation. Sabi nga, sino nakakaalam ng isip ng Diyos? Pero, then he gave the revelation. No? Ano yung revelation po na ibinigay po niya na si Paul po ay nag-quote muna. Ano yung sinasabi niya? Ano yung kinote ni Paul doon sa talata pong yun? Sabi ganoon, for who has known the Lord's mind, no? Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ng Panginoong Kristo. Kaya dito po, no, yung kinote po ni Paul, si Paul po ay nag-quote mula sa Old Testament, that who has known the mind of the Lord. Ang kinote niya po dito is yung patungkol po doon sa Isaiah 40:13. Ang ibig sabihin, ang original pong context po noon, walang tao po ang nakakaunawa sa isip ng Diyos. No, Diyos, ang ating Diyos ay lagpas sa isip po ng tao. Limitado ang natural pong isip ng tao. So, ito pong statement po ng limitation. No, Paul first quoted the limitation, no? Ay yung limitation po na binabanggit ni Paul diyan na sino yung nakakaalam, sino yung nakakaunawa, sino yung nakakabatid ng kaisipan ng Diyos. Na ito po ay statement na hindi kayang maabot ng tao ang isip ng Diyos sa sarili niyang kakayahan. No? Sa sarili niyang kakayahan. So yun po yun. Yung limitation po diyan is yung kaisipan ng tao sa sarili niyang kakayahan. Pero doon po sa verse, no, may kasunod po siya. Ang sabi po doon, but we have the mind of Christ. Sabi niya, sino yung makakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino yung makakapagpayo sa Kanya? Ngunit, sabi niya, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So meron siyang kasunod na binanggit. Sabi niya ganun, but we have the mind of Christ. So meaning what was impossible before is now present day reality in Christ. Before, imposible po ito. No? Bakit? No? Pero hindi yan nagtatapos doon. Sabi ni Paul, after quoting yung limitation, in-introduce niya yung revelation. Then he gave the revelation. Ano yung revelation na inayag ni Paul? Ang sabi niya gano'n, although hindi maunawaan yung isip ng Diyos, but we have the mind of Christ. Yung but we have the mind of Christ, meaning what was impossible before is now a present day reality in Christ. Anong ibig sabihin nun? Before Christ, sa Old Covenant reality, ang God po is unsearchable. No? Yung man is limited sa Old reality, Old Covenant reality. Wala pong access ang tao before doon sa divine thinking. So noon po yon, no? He is unsearchable. Pero after Christ, dun sa New Covenant reality, yung God po na unsearchable ay naihayag, na-revealed through Jesus Christ. So naihayag po yung God na hindi maunawaan noon, merong Kristong dumating na siya ang full revelation, siya ang kumpletong kapahayagan ng Diyos. So hindi niya in-represent ang Diyos. Siya yung kumpletong kapahayagan bilang Diyos. So God is revealed in Christ and the Spirit is given to believers. Hindi lang naihayag ni Kristo yung pagiging Diyos. Ano pa nangyari po? Yung Spirit is given to believers. Sa Old Covenant, hindi po tumatahan ang Holy Spirit. No, ito po ay nangyari lang after po ng Christ sa New Covenant reality. Kaya yung tao ngayon, meron na po tayong access to God's mind. Bakit? Una, hindi na puzzle sa atin ng God kasi naihayag na yun kay Christ. Pangalawa, meron pang Holy Spirit na inilagay po sa atin na siyang nagbibigay po sa atin ng kaunawaan patungkol po sa Diyos.
Kaya ang tao ngayon na kay Kristo ay meron pong access to God's mind. Kaya yung imposible po before, ay ngayon po ito ay present day reality in Christ. So kailangan natin maintindihan nyo, magkaiba po ang situation noon nung hindi pa dumarating si Christ, no? Yung kanyang yung pagkatao ng Panginoong Kristo at yung after po, ano, kung pag-aaralan po natin ay meron pong malaking kaibahan. Before, unsearchable yung God, hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Kaya marami pong kaisipan na naitala patungkol sa Diyos na hindi fully revealed. Hindi nila alam yung true nature, hindi nila alam yung true character. Kaya naitala po yon. But in New Covenant, naihayag po kay Kristo yung God na parang mysterious before, pero hindi po naging mysterious ang God. Naging mysterious lang due to the mind of ng isang tao. Kaya ngayon sa New Covenant po, sa after po ng Christ, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, no, yung imposible na maunawaan noon ay ito po yung reality ngayon ng isang mananampalataya kay Kristo. So sabi po ganoon sa Corinto, no? 1 Corinthians 2 chapter 2 verse 10 to 12. Ngunit ang mga ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At yung mga sumunod po, ang sabi ganoon sa last part, ngunit hindi namin tinanggap ang Espiritu ng sanlibutan, sa halip, ang tinanggap namin ay Espiritu na mula sa Diyos upang malaman namin ang mga bagay na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Upang malaman, yung malaman diyan, maunawaan yung isip na po. Malaman namin ang mga bagay na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Kailan po nangyari ito? After po ng Panginoong Kristo. Nagkaroon na po ito tapos na po ang kamatayan ng Panginoong Kristo that time at siya po ay bumalik na po, no, kasama ang doon sa presence po ng Ama. So yun po yung bagay sa English po sabi nga but God had revealed them unto us by His Spirit. Now we have received not the Spirit of God, not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things, para malaman yung mga bagay that are freely given to us of God. So, hindi po ito yung human discovery ng isip ng Diyos, ng mind of God, ay hindi po naaabot po ng talino, no? Kailangan natin maintindihan that how do we know the mind of God? So, papaano natin malalaman ang kaisipan ng Panginoon? So, dun sa verse pong binasang kanina natin, but God hath revealed, no po, naihayag, na revealed them unto us by Spirit. So, papaano natin malalaman ang mind of God? By the revelation of the Spirit. So, ano yung revelation doon? So, hindi ito broad na po yung revelation ng Lord. Na kapag sinabing revelation ng Lord, lagi pong concerning doon sa finished work ng Panginoong Kristo. So, ang isip po ng Diyos at ang mind of God, hindi po ito naaabot ng talino, hindi po na pag-aaralan patungkol lang sa mga logic, hindi ito nadidiscover ng sariling effort. Nang ibig sabihin, hindi ito accessible sa natural senses at human reasoning. So, ang sagot, di ba? Diyan sa pinag-uusapan natin, ay paano malalaman the mind of God? How do we know the mind of God? By revelation of the Spirit. Sabi ganoon, but God has revealed them unto us by His Spirit. Yung salitang revealed, nang ibig sabihin po dyan is unveil o uncover, tinanggal yung takip, nabuksan, at to make visible what was hidden. So sa yun po yung sa sinabi pong meaning, kahulugan po, no, na binabanggit po ng original meaning po ng Greek, that apocalypto, no? Ibig sabihin po yan, to unveil, to uncover, to make
visible what was hidden. So yung hidden before sa kanila ay nabuksan na po. Kaya ano yung na-reveal? No? Hindi ito yung random information na kung ano-ano lang yung madalas kasi sinasabi natin, no? May mga ganito tayong pananalita bilang mga Christian. Ito yung ni-reveal sa akin ng Panginoon. So kapag yung taong nagsasalita na sinasabi niyang ito yung revelation ng Lord sa akin, and yung revelation na binabanggit niya is outside dun sa finished work, outside sa nature, outside sa character ng Panginoon, Jesucristo. So hindi po revelation ng Holy Spirit yon. Maybe assumption niya po yon. So kailangan po ay connected po doon. No? Yung nire-reveal po ng Holy Spirit ay yung patungkol po sa tinapos na gawa ng Panginoon. Ano po yun? No? Hindi ito random information. Sabi ganoon, the things that are freely given to us. Doon po sa verse na binasa natin kanina, sabi ganoon, the things that are freely given to us. But the Spirit which is of God, that we might know. Ano yung know? Malaman. Ano po? Yung naihayag. Ano yung inihayag sa kanila? The things that are freely given to us of God. So ano po yun? Yung mga bagay po na yun. No? Ano yung ni-reveal po? Ano yung revelation ng Holy Spirit? Yung identity in Christ. Yung righteousness. Yung forgiveness. Yung finished work. So yun po yung mga bagay na naihayag ng Holy Spirit sa isang mananampalataya. And the Spirit of God, sabi ganon, searches all things. Yes, the deep things of God, and the same Spirit lives in you. So the life of God is not hidden from you. It is revealed in you. Yung Spirit of God, that sinabing searches all things, kahit na daw, even the deep things of God, no? The Spirit, po yung sinabi dun sa verse na, the Spirit of God searches all things, the deep things of God. So even yung deep things of God, hindi ito dahil naghahanap siya ng hindi niya alam, kundi dahil ganap niyang kilala at naunawaan ang lalim ng Diyos. At ang parehong Spirit na ito ay hindi malayo at hindi nasa labas lang, kundi ito po ay naninirahan na sa loob ng bawat mananampalataya. Kaya ang lalim ng Diyos ay hindi nakatago, hindi ito i-reserve para lang sa iilan, kundi ginawa po itong accessible. Na mayroon na tayong way, pwede nating maunawaan through indwelling the Spirit. Hindi ibig sabihin nito na automatic alam na natin ang lahat pag sinabi pong ganon. Pero ang tinutukoy po doon, ang katotohanan ay ang source ng divine revelation. Yung source po ng divine revelation ay nasa loob na po natin. That revealed in you. So the depth of God is not hidden. Yung lalim na patungkol sa Diyos, no? It is not hidden from you. Hindi ito nakatago. Hindi ito itinago ng Diyos. It is revealed in you. No? Nandoon po bakit? Kasi naroon po ang Holy Spirit. Habang ang Spirit po ang nagre-reveal doon, tayo po ay unti-unting nakakaunawa. Na po, nalilid tayo, leading us into epignosis. Ano yung epignosis? No, yung epignosis is yung accurate knowledge, yung precise knowledge. Kanino? Kung patungkol kay Kristo. Kasi nga maraming teaching na distorted Christ. Kaya ang tawag po ni Apostle Paul doon, another Jesus, another Spirit. Yun po yung sinasabi po ni Paul. Na may mga dumating na teaching that another Jesus, another Spirit. Bakit? Ano yung mga another Jesus, another Spirit? Ito po yung mga katuruan na pumapatungkol outside doon sa tunay na nature, na character ni Kristo. So marami po yan until now sa atin, no? Na may mga bagay po na naituturo, naihahayag, even ng mga pastor na po, na hindi nila fully understand yung revelation po in Christ, na ito po ay nahayag na. Kaya sa ganitong paraan, yung deep things of God ay hindi na misteryong malayo o nakatago, kundi ito yung mga katotohanan unti-unting inihahayag sa atin mula sa loob sa pamamagitan ng Espiritu. So ano yung mga bagay na nasa loob natin? Iyon yung mga bagay na inilagay ng Diyos
sa atin, and that's our identity. So yun yung unti-unting inihahayag sa atin. Kaya sabi po gano'n sa Romans chapter 8 verse 4, no, for as many as are led by the Spirit of God, and they are the sons of God. Sabi gano'n, ang mga taong pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So ibig sabihin tayo po, bilang mga anak ng Diyos, ay inililid po tayo, pinapatubayan po tayo na Espiritu ng Panginoon. And how does He lead you? No? Paano ba tayo inililid ng Holy Spirit? Mula saan? From within, because His mind is now your mind. No? Mula doon sa ating loob. Dahil ang isip niya ay accessible na tayo, kaya yun na rin ang ating pong isip. Okay, lilinawin po natin, kailangan natin maintindihan po ito. Ang sinabi ni Paul dito po, hindi lang ito tungkol sa guidance. No? Pag sinabi pong lead, hindi lang ito tungkol sa guidance, kundi doon sa identity at source ng buhay ng believer. Pag sinabi pong lead, no, dinadala niya po tayo doon sa ating identity at source ng ating buhay ng bilang mananampalataya. Kaya led by the Spirit, ay hindi po ito external control o parang pinupush ka mula sa labas, kundi ito po ay internal leading. No, hindi ito mula sa labas, ito po ay galing sa loob dahil ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin. Paano tayo nililid? Nililid from within, no, mula doon sa loob. So ang leading po ang paglilid po ng Holy Spirit, na po ang pag-guide, panguna po sa atin ng banal na Espiritu ay from within. Hindi po ito mula sa external signs. Okay? So, mula po sa loob. Kaya kung gusto mong maunawaan paano tayo nililid ng Panginoon, hindi natin ito makikita from outside. Hindi natin ito pwedeng hanapin sa mga signs. No po? Ito po ay, ang sabi ko sa verse po na yun, from within. Sa loob po na ihahayag. Mula pinanggagalingan. At paano pa tayo nalilid ng Holy Spirit? It is not by emotion. Hindi yun dahil nararamdaman mo. And it's not by human reasoning. Kundi sa pamamagitan po ng indwelling ng Spirit na kumikilos sa atin, doon sa ating pong loob. No? Kaya ang leading ng Spirit, ito po ay hindi nakahiwalay sa atin. Pag sinabing madalas, no, yung mga term na as the Spirit led, no po. Madalas po ay nagagamit po yung term na yun, parang isang magic word na kung saan, kung yun yung mangyari, diyan tayo nilid ng Holy Spirit. So hindi po ito by chance. Na po yung leading ng Holy Spirit from inside. Kailangan po ito from within because His mind is now your mind. Ibig sabihin po noon yung bagay na meron ka sa loob, yun po yung inihahayag ng Holy Spirit sa atin. Kaya ang leading po, hindi po ito nakahiwalay sa iyo. Ito ay aligned doon sa bagong identity natin kay Christ. So doon po yun pumapatungkol. Now, hindi niya tayo dinadala na parang outsider papunta doon sa loob. Kundi tayo po ay bilang anak na mayroong bagong pag-iisip, ang espiritu po na nasa loob po natin, ang mind of Christ ay nasa atin na po. Kaya yung leading niya ay hindi ito nagre-resonate sa loob mo. Kaya ito yung leading niya, ito po yung leading niya, nagre-resonate po ito sa loob natin, nag-a-align dun sa truth ng gospel. Kaya pag sinabi po, kung nilid ako ng Holy Spirit, pag hindi po ito align dun sa gospel, hindi sa align sa finished work ng Panginoon, hindi align sa identity mo, so yun ay assumption lang. Na marami po kasing gumagamit, nilid ako ng Holy Spirit. Pag yan ay outside doon sa nature and character ng Panginoon Kristo, outside doon sa identity mo, outside doon sa truth ng gospel, outside kay Christ, malamang po yan ay hindi po yan ang tunay na leading. Pwedeng yun lang din yung gusto mong mangyari. So yun po, no? Dahil ang lead po, paano tayo nililid po? From within, because His mind is now your mind. Mula po sa ating pong loob. Kaya importanteng clarification po ng katotohanan, yung statement na His mind is now your mind, kailangan po natin maintindihan na hindi ibig sabihin po na
ikaw na si Kristo, no? Hindi dahil yung mind niya ay mind mo na rin. Hindi ibig sabihin ikaw na si Christ. O hindi lahat ng naiisip mo ay automatically divine. No, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo dahil yung mind mo sinasabi niya, sinabi kasi yung mind ko ngayon ay mind ni Christ. So hindi lahat ng hindi ibig sabihin lahat ng pumapasok mo ay divine. Hindi po 'yon. No, hindi 'yon. Kundi ang ibig sabihin nito, you have given access to his way of thinking. Ibig sabihin nagkaroon tayo ng daan para makapasok, para maunawaan natin kung paano mag-isip ang Panginoong Kristo, and the Spirit reveals and aligns your thinking to it. So yung Holy Spirit, ang inihahayag niyo po kasi ay kung ano yung bagay na sinabi ng Diyos patungkol sa atin. No more, no less. Kapag ang binanggit po ay hindi bagay na patungkol na sinabi ng Diyos sa atin, again, ay madali po kasing sabihin na nilid tayo ng Holy Spirit. Pero ang ating pong pan-checkmate, ito ba yung sinasabi ng Diyos? Ito ba yung character ng Jesus? Ito ba yung nature ng Jesus? Ito ba yung identity ko sa sinabi ng Panginoon, na sinabi ng Diyos? Ito ba yung naka-align doon sa truth ng gospel? No? Pagka ito po ay outside, madali po natin malaman. Ngayon, paano ito practical na nangyayari? Hindi tayo dinadala sa fear. Kapag tayo po, pag sinabi natin nililid ka, tapos may fear kang nararamdaman, hindi po galing po sa Holy Spirit po yan. Pag sinabi mong nilid ka, pero nililid ka ng Holy Spirit, pero condemnation, nililid ka ng Holy Spirit, pero confusion, hindi po Holy Spirit po yun. So paano po ito practical na nangyayari? Sa paraan pong yung clarity, malinaw, yung identity, yung righteousness. The Spirit leads you from within, not by force. Paano yung within? By revelation. Na iyahayag. Pag sinabing revelation, through the nature of Christ, through the knowledge of Christ, through the character of Christ, kung ano yung ating identity kay Kristo, yun dun sa finished work ng Panginoon. So yun po yun, dun po pumapatungkol ang revelation because nagkaroon po tayo ng sharing, no? Na-share the mind of Christ and your life is aligned. Naka-align po tayo ngayon doon sa truth. So yun po, no? Hindi tayo naging Diyos, hindi tayo naging Kristo, at hindi lahat ng pumapasok sa isip natin is divine. Nagkaroon po tayo, pag sinabi your mind, his mind now is your mind, nagkaroon po tayo ng way to access. Nagkaroon tayo ng paraan para ma-access natin ano ba yung mind ng Panginoon. At ito po yung naihayag through ng Holy Spirit within, ano yun, sa loob natin. Na ito po yung naka-align sa ating identity, naka-align sa truth ng gospel, naka-align sa finished work ng Panginoon, naka-align po doon sa true nature po ng Panginoong Kristo. So doon po natin siya tinitignan. So sabi nga lang sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Sa Tagalog po ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. So this verse no po, no, ito po ay, this is not a prayer point. Hindi ito panalangin. Ito po ay instruction. Yung verse po na yun. Let this mind be in you. Sapagkat kailangan, na po ang kausap po dito yung mga mananampalataya. Taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. No? Kailangan, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So ito po ay hindi prayer point. Ito po ay instruction kung paano tayo mag-function in what you already have. Paano tayo magpa-function doon sa bagay na meron na tayo. And the mind of Christ is already in you. But you must yield to it. No, ito po hindi prayer request o something na kailangan nating hingin para sa Diyos. Sa structure ng instruction ni Paul, ito po ay command of alignment. Isang utos na kailangan maitama. Hindi po ito petition o pagmamakaawa para makuha natin. But
ito po ay command para may aligned tayo. Nang ibig sabihin, hindi mo ito pinagpipray na ibigay para sa iyo, kundi ito ay utos. No, yung verse po na yon, na-align natin yung sarili natin sa isang reality that already given in Christ. Doon sa isang realidad na ibinigay na po that Christ is already in us. Na po, yung ibinigay na po sa atin ni Kristo. Ang praise po na let this mind be in you, doon po sa verse na yan. Let this mind be in you. Ito pong praise po na ito ay nangangahulugan, means having the same mindset. Ito po ay nangangahulugan na maging kagaya, na magkaroon kayo ng kagayang kaisipan. Having the same mindset, the same attitude, or pattern of thinking as Christ Jesus. So hindi po ito tungkol sa pagkuha po ng isang bagay na wala pa sa atin. Ano po ito? Kundi ito po tungkol po dun sa pag-yield sa isang katotohanan na available na sa atin through Christ. So yun po yung binabanggit pong let this mind be in you. No, maging kagaya tayo ng mindset, ng attitude, ng pattern of thinking as Christ Jesus. Kaya ang mind of Christ ay already given in the believer. Kung tayo po ay believer, ito po ay ibinigay na po sa atin. Kaya dun sa verse ng 1 Corinthians, dun sa binanggit doon sa 1 Corinthians 2:16. Kaya ang Philippians 2:5 ay hindi po tungkol sa getting the mind of Christ. Kundi ito po ay nasa iyo na, kailangan mag-function in agreement with it. Ibig sabihin, magsang-ayon yung mind natin. Okay? Kaya nga po ito po ay operation na po, kailangan ma-opera yung mind natin. No? Magsang-ayon, mag-agree yung mind natin dun sa bagay na meron ka. Ano ba yung bagay na meron ka? This is yung reality natin kay Christ. This is our identity in Christ. That allowing it to, para ma-shape po yung ating kaisipan, yung ating pong pagtugon at yung ating pong attitude doon po sa identity na meron po tayo. So paano ito nagwo-works? No? The Spirit already indwells in the believer. And the believer already has access sa thinking pattern ni Christ. Kaya ang instruction to yield i-align, i-submit natin yung mind, yung will, yung emotion to that reality. So ang issue po dito, hindi yung possession, hindi yung bagay na kung meron ba o wala, kundi kailangan nating i-express yung bagay na nasa atin. Kaya hindi po ito prayer point, no, Lord, bigyan mo ako ng mind of Christ. Bigyan mo kami ng kaisipan ni Kristo. Hindi po, kailangan nating mag-function dahil yung mind of Christ ay nasa atin na po. No, nasa atin na yung mind of Christ. Kaya yun po yun. Kaya pag sinabi pong let this mind be in you, no, hayaan mong i-align mo o express mo. Ibig sabihin, hindi mo siya hinahanap something na parang wala sa'yo. Kundi, kino-cooperate mo, no, yung isip mo doon sa bagay, doon sa present reality na meron ka na ibinigay ng Panginoon. And what let actually means, let ay hindi po ito parang bagay na kukunin, kundi ito po ay permission. I-allow mo yung isip mo na paniwalaan, na sandalan yung bagay na meron ka kay Kristo. The real issue is not hindi ito yung tungkol sa kulang ang Diyos, kundi minsan hindi tayo naka-yield doon o nakasandal sa bagay na meron na ibigay na po sa atin, yung already given reality sa atin. Kaya itong Philippians po 2:5 is ito po ay tawag doon sa practical alignment na with an already given identity. Kaya nung mga nakaraan po, pinag-usapan natin yung mga identity natin kay Christ. Ito yung mga katotohanan na kay Kristo natin. Huwag natin pagdudahan. Huwag natin pagdudahan, mahal ba talaga ako ng Diyos? Huwag natin pagdudahan na ligtas ba talaga ako hanggang pagdating ng hanggang maihayag ang Panginoon. Huwag natin pagdudahan yung mga reality sa atin. Huwag natin pagdudahan, matuwid na ba talaga ako? Banal ba talaga ako?
So kapag ka ganun po, hindi ibig sabihin kulang ka. No? Ang instruction, mag-function yung mind mo doon sa bagay na meron tayo na binigay ng Panginoon. Sabi pong gano'n, Epeso 1:17. Ito po yung panalangin. Kanina hindi prayer yun eh. Instruction ni Paul. Pero si Paul nag-pray siya. Dumadalangin ako sa Diyos na ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Na, ano yung prayer niya? Ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano yung pag-asa sa Kanyang pagtawag at kung ano yung yaman ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana. So this is Paul's prayer. Ang prayer niya sa God, our Lord Jesus Christ, sabi niya, magkaroon po, no, may give unto you the spirit of wisdom and revelation into the knowledge. Hindi dahil wala, kundi ang prayer niya ay mabuksan yung understanding, being enlightened, maliwanagan. Hindi ibig sabihin wala ito. Ang prayer po ni Paul, mabuksan. No, kasi hindi ibig sabihin po kasi na isang tao po tumanggap na kay Kristo ay bukas na ang kanyang kaisipan. Journey po 'yan. No, paano ito mabubuksan? Kailangan maituro. At habang naituturo, kailangan doon natin binubuksan yung kaisipan po natin. And that's Paul's prayer. Even during the time of Paul, na marami po ang naipako doon sa old beliefs, doon sa old sa mga teaching, sa mga routine, ritual, naipako po sila doon. Kaya ang prayer ni Paul, mabuksan yung kanilang kaunawaan, magkaroon po ng kalinawan. So it is not God is hiding His mind. Na po, dito po ay hindi pinapakita na hindi po nakatago yung isip ng Diyos. Is that believers must grow in consciousness doon sa kaalaman, sa kamalayan na kung ano yung bagay na meron sila. So maybe, habang pinag-uusapan natin noon yung ating reality, yung ating identity, marami siguro sa atin parang nabibigla, marami siguro sa atin parang ngayon lang naririnig, no, yung mga bagay na yun, na ito pala, ganito pala, available na sa akin ito, na ang wisdom pala ay available na sa akin, na ang righteousness pala available na sa akin, ang anointing pala hindi hinihingi, hindi pinagpa-fasting, ang anointing pala ay hindi through prayer, kundi through Jesus Christ. He is the anointed one. Yung anointed one ay nasa atin na, and meaning na anointing separate na tayo. Tayo po ay nailipat na, we are transferred na, we are delivered na. So yung mga bagay po na yon ay naririnig natin, pero hindi ko alam, no? Maybe may mga mind sa atin na parang hindi natin maintindihan. May mga mind siguro sa atin na parang hindi matanggap. Kaya yun ang prayer ni Paul, same thing. Ganon din po ang sitwasyon nila noon. No, kaya ang prayer niya, mabuksan, magkaroon ng understanding, being enlightened, na magkaroon po ng kalinawagan. Si Paul ay nanalangin na ang Diyos ay magbigay sa mga believers ng Spirit and wisdom ng revelation, hindi dahil wala sila, kundi maunawaan yung knowledge of Him, yung epignosis, yung knowledge, sabi nga, revelation in the knowledge of Him. So yun po yung kapahayagan na po ng kaunawaan natin kay Kristo, yung epignosis, and they are eyes, yung eyes po ng understanding ay being enlightenment, na maliwanagan. And what is, hindi sinasabi ni Paul na itinago ng Diyos ang kanyang isip sa mga mananampalataya, kaya kailangang ibigay. No, it is already there, nasa mga mananampalataya, kailangan lang nila mabuksan. Kailangan lang nila maunawaan. Yung revelation is about, hindi sinasabi ni Paul na yung revelation is about discovering yung secret God. Hindi natin dinidiscover yung secret God, no po. Ang ating pong pinag-aaralan ay nare-reveal po yung tunay, yung katotohanan ng Diyos at katotohanan kung sino tayo kay Kristo, na ito po ay nasa atin na, naihahayag lang, na-uncover, na-unveil, natatanggal yung takip. So kapag natatanggal na yung takip, nagkakaroon po ng enlightenment, ng enlighten, na-enlighten yung ating isip. Nagkakaroon tayo ng understanding, ganun pala yun. Ibig sabihin pala yun.
So yun po yung yun na na-enlighten po, no? That Christ has already been revealed fully. No po, naihayag na po, no? Fully. Sabi sa Colossians 1:15-19. Ang sinasabi po ni Paul, ito po ay panalangin para sa clarity, para sa awaken, yung perception, magkaroon ng kaliwanagan. Yung truth is already given in Christ. Yung katotohanan po natin, yung identity natin kay Christ, ay ibinigay na po sa atin ng Panginoon, pero kailangan ng mga mananampalataya mabuksan ang kanilang understanding para makita nila yun clearly. Kapag nabuksan yun, lalakad tayo doon ngayon sa identity natin. Hindi by effort, hindi by striving, kundi through the revelation kung sino si Christ sa atin at kung sino tayo kay Kristo. So ang issue po ay, ito ba ay available o hindi? Hindi po yun ang issue. Ito po ay available. And ang issue po ay, even may mga still Christians, they are not still open. No, hindi po fully bukas ang kanilang understanding. Kaya kapag naririnig nila, dalawang bagay lang pwede nilang maging response. Magduda sila or maniwala sila. Kaya nga po, ang ino-operate po natin is mind. Kailangan yung mind natin ay sumang-ayon dun sa mind of Christ. Kasi yung mind of Christ is in us. No po, yun po ay nasa atin na. Na-reveal po ito, no, through the Holy Spirit from within, mula po sa loob. Kaya yung eyes of understanding, no po, ito po ay heart perception being flooded with light. Nang ibig sabihin po ay yung ating pong kaunawaan ay makita na po yung liwanag, maging maliwanag po yung bagay na meron tayo kay Kristo. Kaya kapag ka po ang ibig sabihin po nun, yung ating pong yung kaisipan, yung spiritual blindness ay nare-remove. Yung katotohanan po ngayon nakikita na natin, hindi lang natin alam. You know, hindi lang alam mo, kundi nakikita mo na. Kaya hindi itinago ng Diyos ang kanyang isip, kundi ang mga mananampalataya kailangan mabuksan ang mata nila para makita na nila yung already revealed truth in Christ. Nang ibig sabihin, ito po ay hindi hidden. Ito po ay naihayag na kay Kristo. Kaya, so it is not the God is hiding His mind. No? It is the believers must grow in the consciousness of what God is already available. So ito yung bagay na tinago ng Diyos ang kanyang kaisipan. Ito po yung mga mananampalataya kailangang lumago doon saan? Sa consciousness, sa kamalayan of what is already available. No, yun po yung isang bagay na kailangan na magkaroon po ang isang tao, no, na makita po 'yan. Sabi ganun po sa Colossians chapter 1:26, ito ang hiwagang inilihim mula pa sa nakaraang kapanahunan at mula sa mga lahing nakaraan. Ngunit ngayon ay inihayag sa kanyang banal. Sa kanila ay ipinasya ng Diyos na ipakilala ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa mga hintil. Ano po yon? Ito ay si Kristo na sumasa inyo ang pag-asa sa kaluwalhatian. So, sabi ganon, even the mystery which had been hid, na itago from ages, no? Ano yon? And from generation. Ito po ay pumapatungkol po sa Old Covenant. But now, is made manifest to His saints. Sino yung saints na ngayon? Tayo. Naihayag na po ito sa atin. To whom God would make known, no, that what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles. Ano po yon? Which is Christ in you, the hope of glory. Kaya yung Christ in you means, pag sinabing Christ in you, meaning po niyan, yung Christ in you, yung buhay ng Diyos ay nasa atin. His Spirit ay nasa atin. His mind is in us too. Now, His life, His Spirit, His mind in you. Yeah, Christ in you sa New Covenant reality, hindi ito symbolic idea.
Ito po ay yung His life in you. Ito po, kaya sabi dun sa Galatians 2:20, no, Christ lives in me. Hindi ikaw ang old life, no? Hindi na ikaw yung old life. Meron ka ng new life in Christ. Kaya pag sinabing Christ in you, yung buhay ng Diyos ay buhay mo ngayon. So yun po yung ibig sabihin po noon. Yung kanyang yung buhay ng Panginoong Kristo ay buhay natin, and our spirit, Romans 8:11, the Spirit dwells in you, meaning ang Holy Spirit ay presence ni Kristo sa loob po. Hindi siya external guide lang, kundi indwelling reality. Pag sinabing leading ng Holy Spirit, hindi ito from outside. Ang Holy Spirit, ginaguide tayo from outside. No, nanggagaling po ito from inside. At ito po yung katotohanan doon sa ating pong identity, sa ating pong nature, sa patungkol kay Kristo, nature of Christ, na true nature of at true character of Christ. So yun po ang naihayag po. Kaya ang Holy Spirit ay nasa atin. And even sabi nga noon, His mind in you. Pag sinabing His mind in you, no, doon sa Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Hindi ito yung old thinking system, but yung Christ way of thinking is now available through the Spirit. So hindi ibig sabihin po ito na ikaw na si Jesus, no, again, no, kundi meron nga tayong access sa mindset at perspective ni Christ through revelation. Meaning, ano ba ang sinasabi, parang ganito, ano ba ang sinasabi ng Panginoong Kristo tungkol sa ganitong sitwasyon? Halimbawa, may sitwasyon ka. Ano ang magiging response mo sa sitwasyon? Una mo, kailangan maunawaan, ano ba yung sinasabi ng Panginoong Kristo sa akin patungkol sa sitwasyon ko. Let's for example, may problema tayong mabigat. O may mga sitwasyon tayong hindi natin inaasahan. So ano ba yung sinasabi ng Panginoong Kristo tungkol sa akin? Sinasabi niya sa akin na pababayaan niya ako o kasama niya ako. So dahil nauunawaan mo yun, inire-reveal yun, ang inire-reveal ng Holy Spirit sa atin, ihahayag niya ngayon kung ano yung bagay na meron ka. Kasama ka ng Diyos. So paano magiging response natin ngayon? Yung mind natin ngayon, na isi-switch natin, nasi-shift natin dun sa mind of Christ, kasama ko ang Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Meron ng inihandang kasagutan ang Diyos sa sitwasyon ko. So ganun po siya tumatakbo. No, hindi ito yung parang kinuha natin kung saan. Inihahayag ito mula dun sa katotohanan kung sino ka. Halimbawa, may problema nga. No? Sasabihin ba natin na, sinusubok ako ng Panginoon? Kapag ganun ang mindset natin, ang thinking natin, parang spiritually, parang totoo at maganda. Pero, kailangan maihayag yun ng Holy Spirit. Paano malalaman? Kailangan maihayag yung true nature ng Kristo. Ganun ba talaga ang ginagawa ni Christ? No? Binibigyan ba ako ni Kristo ng problema para subukin kung magiging tapat ako o hindi? Dahil nga meron kang epignosis, yung precise, yung accurate, complete knowledge of Christ. Kilala mo yung Kristo, hindi ganyan yung Christ ko. Hindi ako sinusubok ng Panginoong. So Kristo, hindi siya nagbibigay ng problema para itest ako. So ngayon, hindi mo siya titignan na parang bigay ng Panginoon. Can you imagine, sabihin natin na may mga tao, ganito yung sinasabi, lalo na minsan pag may sakit, binigay ng Panginoon yan, mayroon lang itinuturo sa'yo. Pagka ganun pa ang mind natin, no, this is outside the true nature and character of God. Yun po yung distorted na baluktot. Kung ibinigay pala ng Panginoong Kristo yung sakit, huwag mong ipagamot. Huwag mong ipakonsulta sa doktor. Kasi pag pinagamot mo yan, binabali mo yung plano ng Panginoon. Kasi galing sa Kanya . Pero hindi nga gano'n ng Panginoon. Ang binibigay ng Panginoon, dahil kilala mo yung Kristo mo, kilala mo yung identity mo kay Christ, hindi, ang binigay sa akin ni Christ, hindi sakit. Ang pangako niya, buhay, kagalingan. So ang response mo ngayon, yung mind mo, magiging mind of Christ. Nasa iyo na yon.
So, yung tingin mo sa sakit ngayon, hindi testing ng God. No? Tinitignan mo yung sakit ngayon na hindi galing sa Diyos. Mayroon ako naging maling lifestyle. Pero salamat dahil mayroong kagalingan sa Panginoon. So, ganun po, no? His life, His spirit, His mind. Kaya ganun po siya, ganun po yung Christ in you. Na po. Na yung nagkakaroon po tayo ng bagong way of thinking na grace-based, na truth-based, na identity-based. Ito po ay pagsabing Christ in you means na yung kanyang life transform you from within. No? Natatransform tayo from within. His Spirit dwells and leads you. Again, pag sinabing as the Spirit lead, dapat connected doon po yan sa reality mo kay Christ, sa nature mo kay Christ, sino ba si Kristo, yung karakter ni Kristo. Pag yan po ay outside, doon sa nature. Kaya kailangan magkaroon tayo ng epignosis, knowledge of Christ. Epignosis, yung accurate, yung perfect, yung complete, kung sino talaga si Kristo. Hindi yung distorted. Pag distorted, assumption ang lahat ng yun. His mind renews and aligns our thinking. Kaya sa Christianity po, ay hindi po external religion but internal reality ini-express natin outwardly. Okay po. Kaya ganun po na tayo sinabi, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero may mga bagay na parang binibit-bit pa rin natin hanggang ngayon. No? Tayo po ay inihahayag sa atin ng Holy Spirit na hindi, you are completely, totally forgiven. Wala ka nang dapat bit-bitin dahil ito in-erase na ng Panginoon. Pero kung i-insist mo, hindi. Kailangan meron pa rin. So you are walking outside Christ's mind. Kasi bakit? Lumabas ka, nagwa-walk ka doon sa realidad na hindi mo naman reality. Ang totoong reality mo that we are fully forgiven. So ganun po, yung identity, yung reality natin, kailangan natin maintindihan. Kaya, ito po, yung Christ in you, si Kristo nasa loob mo, through the Holy Spirit, ang kanyang buhay, ang bago nating identity, ang kanyang spirit, ang guide natin from within, hindi from outside. Na po, hindi siya nagmumula sa labas, sa loob. No, it's not about the signs, no, hindi tungkol sa Lord, bigyan mo ko ng sign, lead mo ko doon. Mga kapatid, yun po ay outside na po, no? Kundi nililid tayo, sabi dun sa verse, from within, sa loob, through nature, through our identity, doon sa Kristong meron tayo. So ganun po dapat po tayo. No, Christ in you is not just a doctrine, hindi lang ito doctrine, it is a living reality, no? Ang buhay niya po ay buhay mo. Ibig sabihin, pag sinabing pinapatungkol sa buhay Kristiyano, buhay ni Kristo. His Spirit indwells in us and His mind is being revealed and formed in us as we grow in truth. So tayo ngayon, you are not trying to access God. God express Himself in you. Inihayag na po ng Diyos. In-express na po ng Diyos ang sarili niya sa atin through Jesus Christ. No, hindi tayo nagtatry na i-access ang Diyos na parang siya ay malayo. Hindi natin siya dapat tignan na ang Diyos na siya ay parang malayo o hindi natin maabot. Dahil sa New Covenant, ang Diyos po ay ganap ng inihayag ang kanyang sarili kay Kristo. At ngayon ay nananahan sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, noon hindi nila maunawaan ng God, pero sa New Covenant po, naihayag yung Diyos, kung ano yung Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So again, hindi po inirepresent ni Jesus ang God. Yung fully God ay present po ng Panginoong Kristo, yung pagiging Diyos dito sa mundo. Kaya hindi na po ito nakatago sa atin. It is revealed na. Kaya kung gusto mo maunawaan ang Diyos, kailangan sa ating pag-aaral patungkol kay Kristo, lahat ng sinabi ni Kristo, lahat ng naging action ni Kristo, lahat ng mga bagay na patungkol kay Kristo,
ay yun yung paraan para maunawaan po natin ang God na hindi po naunawaan before sa Old Covenant. At ito po ay naihayag na sa atin bilang mga mananampalataya. Nang ibig sabihin po, ang Christian life ay hindi na po tungkol sa paghahanap at pag-abot sa Diyos na parang siya ay nakatago, kundi ito'y tungkol po sa pamumuhay ng katotohanan. Siya po ay naihayag na sa atin at nananahanap po sa atin. So that's why sabi pong ganun sa John 20 says, "But you have an unction from the Holy One and you know all things." Ngunit kayo ay pinagkalooban niya ang banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. No, hindi po ibig sabihin po nito na you know everything intellectually, but you have the capacity of divine insight. There is an inner knowing, the mind of Christ at work in you. Hindi po ibig sabihin na alam mo ng lahat ng facts or information. Hindi rin ibig sabihin na omniscient ka na tulad ng Diyos. Hindi rin ibig sabihin na wala ka nang kailangang matutunan. Ang ibig sabihin nito, meron kang divine capacity for understanding. Meron ka ng capacity na maunawaan yung divine. Mayroon ka ng inner spiritual insight na galing sa Holy Spirit. So hindi ito tungkol sa head knowledge, kundi ito po spiritual perception. So hindi ito literal na alam mo na ang lahat ng bagay, kundi kaya mo nang makilala ang katotohanan kapag ito ay dumating sa iyo. Di ba? May teaching, kailangan mo, alam mo na malaman ang katotohanan. Meron ka ng discernment kung ano yung galing sa Diyos at hindi. Pag sinabi pong discernment, ito po ay concerning patungkol po sa katotohanan at sa kasinungalingan kay Kristo. Kaya meron na tayo pong mga bagay na yun na hindi mo lang alam yung intellectually. Meron tayo in spiritual discernment. Kaya ito po yung tinatawag na inner knowing na po, na kung saan ang inner knowing, ito po ay revelation of truth na ay ang gawain po ng Holy Spirit kung saan ang katotohanan ng Diyos na already revealed in Christ ay hindi lang naintindihan sa isip, kundi nagiging internal. Ito po internal certainty sa loob ng tao. Kaya sa madaling sabi po na ang revelation ay ang pagbubukas ng katotohanan. Yun po, no? Pag sinabing may nireveal sa akin ng Holy Spirit, may binukas sa yung katotohanan patungkol kay Kristo, patungkol sa naka-align dapat yung Kristo na yon sa karakter, nature niya, tunay na nature ng Christ, at patungkol sa identity natin pag sinabing may ni-reveal, no po. So yun po yung bagay po na yon. Kaya ang inner knowing po resulta po ng revelation. Kaya yung truth becomes light in your understanding. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, stop saying I don't know what to do. I don't understand God's will. That is not your language. Ano dapat yung language po natin? Yung language po natin, I have the mind of Christ. I am led from within. I know the things freely given to me by God. Po, meron akong kaisipan ni Kristo. Ako ay nililid ng Holy Spirit from within, loob. And I know the things freely given to me. Alam ko na yung mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon. No? So, siguro na pumapasok sa isip niyo itong verse na to. Bakit, Pastor? Sinabi sa Isaiah, "For my thoughts are not your thoughts." Sa Tagalog na po, yung kaisipan ko ay hindi yung kaisipan. No, ito po ay, that was God is speaking to the people outside Christ. But now in Christ, His thoughts have become your thoughts by indwelling Spirit. Yung Spirit no nakataan sa atin, siya yung nagre-reveal doon sa identity po na meron po tayo. Kaya yung bagay po na yan, yung for my thoughts are not your thoughts. Hindi na po dapat yan po ay binabanggit ng mga mananampalataya na. Kasi yan po ay binanggit outside of Christ. So nangyari po yan sa Old Covenant. Wala pang revelation ng Diyos through Jesus Christ. So again po, no, kasi may mga bagay na hindi nangyayari, may mga nangyayari sa akin pero hindi ko alam yung kaparaanan kasi ng Diyos ay hindi natin kaparaanan So hindi po itinago ng Diyos again. Inihayag na po.
kailangan mo maintindihan po yung reality na meron ka. So wala pong ginagawa o walang ginawa ang Diyos sa buhay po natin na nakatago. Ito po ay inihayag at ito po ay ibinigay na sa atin, na ihayag na kay Kristo, at tumahan na po yung Holy Spirit sa atin, at ang trabaho po ng Holy Spirit i-reveal yung truth about who we are in Christ. At pag naihayag po yun, nauunawaan na natin kung sino tayo. So itong verse po na to ay hindi po para sa atin. Okay po? Kaya, ang sabi po ng religion, try to know God, try to encounter Him in your life, no? You must undergo sanctification, try your best. So yan po yung sinasabi ng religion para makilala ang Panginoon. But the gospel says, because you have believed, God has made Himself known in you. No po, yung Diyos po ay ginawa niya po ay ipinakilala niya na sa atin that you are God-minded, you are Spirit-led, you are revelation-filled. So, ito po yung ating declaration na ang buhay natin kay Kristo, tayo po ay hindi na nabubuhay sa kakulangan, kundi dun sa fullness ng kanyang buhay sa atin. Kaya ang ating pag-iisip, desisyon, at lakad ay inaalin sa katotohanan na si Kristo ay nasa akin na at ako ay nasa Kanya. So, gawin po ang ating pong declaration. So, salamat po, no, sa ating pong lahat, at nawa po ay may mga bagay po na buksan po sa atin ngayong gabi. And let's pray. Lord Jesus, salamat sa gabing ito, sa pag-aaral ng iyong salita. Kami po ay nagpupuri at papasalamat sa mga ganitong bagay na naihahayag, at kami ay lumalago patungkol sa inyo. Kaya salamat po sa mga nakarinig, Lord God. As Paul, Panginoon, nanalangin po siya ng kaliwanagan ng kanilang mga isip. Gawin din po ang aking panalangin, Lord God. Mabuksan, matanggal yung mga takip na nakataglay na nasa kanilang mga isip upang maunawaan nila ang katotohanan ng kung sino yung Kristo at kung sino kami kay Kristo. Kaya salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.